Hi mga mami! Today nga ay magliligpit muna ako dahil tignan mo naman ang aming hinigaan, kakagising pa nga lang namin at ganyan na agad ang itsura. So ayan nga mga mi at maaga pa nga lang ipinaliguan ko na kaagad itong si Freya. At sa tuwing inaayusan ko nga ito ng buhok ay tuwang-tuwa siya palagi at lagi niyang sinasabi sa akin na thank you mami! Sabay kiss ng madamit kasi kakabit niya sa akin yung paborito niyang pink na clip. Pagkatapos ko nga siyang ipitan ay humingi na nga rin siya ng dede. Sabi ko nga sa kanya ay mag-watch na lang muna siya dahil may gagawin lang muna si mami. Kaya naman ayan nga at sinimulan ko ng magtiklop. Tumbak na nga rin ang aking mga tiklupin dyan mga mi dahil ilang araw nga rin akong hindi makakilos ng maayos. Nagkasakit kasi kami pareho ni Freya. Kaya naman ilang araw nga rin akong hindi nakapag-post ng aking vlog. Madali lang naman kasi sana ang mag-video kaya lang kailangan mo rin talaga ng time and energy para sa pag-i-edit at pag-voice over. Kaya naman hindi ko na nga nagawa at nag-focus na lang din ako dito kay Freya dahil pabalik-balik nga ang kanyang lagnat. Uso daw kasi talaga ngayon mga mi kaya naman doble ingat na nga lang tayo lalo na sa ating mga kids. Sobrang hirap din kasi kapag mga bata na ang may sakit di bali tayong matatanda at kaya naman ang ating katawan. Pero dahil okay na nga kami ngayon ni Freya ay tuloy-tuloy na ulit ang ating pagbablog. At habang nagtitiklop nga ako dyan mga mi ay bigla na nga lang lumapit sa akin itong napaka-cute kong pamangkin. Tuwang-tuwa nga siya dahil ang dami ng mga laruan na nakakalat sa higaan. Natawa nga rin ako dahil nakarinig laang ng music bigla-bigla na nga lang siya sumayaw. Tuwang-tuwa nga ang bebe at nakipag-high five pa. Fast forward nga mga mi ay natapos ko ng tiklopin lahat ng mga damit sa higaan. May mga natira pa nga sa sampayan pero mamaya ko nalang gagawin. Unahin ko na nga munang ligpitin itong aming hinigaan para naman itong bebe ko ay makapaglaro ng maayos. At inuna ko na nga dyang iligpit itong aming mga unan at mga kumot. Pagkatapos nga ay isa-isa ko na nga rin niligpit itong mga laruan ni Freya. Unti-unti ko na nga rin tinuturuan itong si Freya na iligpit ang kanyang mga toys pagkatapos niyang maglaro kaya naman ayan nga at nagpatulong na talaga ako sa kanya dyan. Pagkatapos nga naming iligpit ang kanyang mga laruan ay pinagpagan ko na rin itong aming kutsyon para matanggal ang mga alikabok. At pagkatapos ay winalis-walisan ko lang yan at gumamit na nga rin ako dyan ng vacuum para sigurado na wala na talagang alikabok na matitira. At habang naglilinis nga ako dyan ay bigla-bigla na nga lang kumakanta itong aking bebe. Ew, 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 fish, fish. O diba, singer ata to paglaki eh. Buti na lang nagmana ka sa akin, charot. Baka pag narinig niyo akong kumanta mga mi, mas lalo niyo na lang ako hindi panoorin. So ayan na nga mga mi at inayos ko na ulit yung higaan at ibinili ko na nga rin yung mga laruan ni Freya para naman siya ay makapaglaro na ulit. Habang busy pa nga siya dyan sa kanyang paglalaro ay isa-isa ko na rin inayos itong mga damit na tiniklop ko sa kanya-kanyang mga lalagyan. Yun ngang drawer na malaki mga mi ay para sa amin ng dalawa ni Daddy at ito namang maliit ay para kay Freya. Hindi pa nga kami nakakabili ng maayos na cabinet pero okay lang yan. Unti-unti naman ay mapupundar din namin yan. Ayan nga mga mi at karamihan nga ng mga tiniklop ko ay mga damit talaga ni Freya. Nakakailang palit kasi ako sa kanya ng damit sa isang araw dahil sa sobrang kalikutan niya nga at mabilis siyang magpawis. Lagi na nga lang magulo ang mga damit niya dahil kapag kumukuha siya ay lagi niyang hinahalungkat. Gusto niya kasi talaga ay siya yung namimili ng susuotin niya kaya naman hinahayaan ko na nga lang. So ayun nga, tapos na nga ako mga mi. Yun lang, till my next vlog.